masaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo.
Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipakita, lingapin kami tuwid na, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Unang linggo po ngayon sa panahon ng Adbyento. Bagong taon sa kalendaryo ng simbahan. Ready na po ba kayo sa darating na Pasko? Nakapag-upgrade na bang lahat? Nakapag-upgrade na po bang lahat?
Ramdam nyo na po ba ang simoy ng Pasko? Parang hindi pa masyado yata. Ramdam nyo na ba ang simoy ng Pasko? Baka simoy pa ng bagyo ang ramdam pa hanggang ngayon. Pero yung iba mukhang ready na. Bagong reband na yung iba. Tsaka masaya na ang mga mukha. Alive na alive din. Pagsabi pa lang ng good morning po sa inyong lahat, sumagot kayong lahat. Kakaiba yan. Kakaiba. Hindi yan laging ganyan. Pero kung makikita nyo lamang ang inyong paligid, yung inyong bilang, pati doon sa labas, nagtsitsaga sa ulan, parang nasasabik na nga tayo sa darating na Pasko. Paano man ito darating sa atin. Samantala, hindi natin kinakalimutan ang mga hindi pa nakakabangon hanggang ngayon sa sunod-sunod na bagyo at pagbaha. Gayon din ang mga nasunugan. Patuloy po tayong manalangin para sa kanila. Sa misang ito. At espesyal din po tayong nananalangin para sa mga may kapansanan sa buong mundo. Yung mga may sakit na AIDS ay idinadalangin din po natin ngayon. Mula po sa aklat ni Propeta Jeremias ang unang pagbasa natin ngayon. Sinasabi po roong tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, lalo na ang pangako niyang kaligtasan. Kaya sabi nga sa Salmong Tugunan, sa kanya tayo tumatawag dahil na rin alam nating ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Pag alam mo namang hindi gagawin ng taong tinatawagan mo ang kanyang sinasabi, tatawagan mo pa ba siya uli? Hindi na, dahil nawala na ang iyong tiwala sa kanya. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok po tayo ni Apostol Pablo kung paano niya hinimok ang mga taga-Tesalonika na manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Alam nyo, sa harap ng Diyos, wala kang maililihim di ba? Lahat ng iyong ikinahihiyang iharap sa Kanya, alam niya. Kahit sa harap ng evil spirit. Kaya yung mga nagbibida-bida na magpalayas ng mga evil spirits na wala namang training, hindi kinokomisyon ng diocese, ay napapahiya lamang sa mga taong nakapaligid. Kasi iniisa-isa ng evil spirit sa kanya yung kanyang mga itinatago sa Diyos. Ipinamumukha sa kanya kung sino ang kaharap niya. Ayun. Ngayon, yung pagiging walang kapintasan sa harapan ng Diyos, mga kapatid, mayroon naman yung mga hints o palatandaan. Makikita ang mga katangiang ito, gaya ng binabanggit sa Ebanghelyo, sa pamamagitan ng hindi pagkagumon sa katakawan at paglalasing. Very specific. Kasi may mas mahalaga pa pong dapat asikasuhin sa buhay kaysa sa pagtatakaw at paglalasing. At ito po ay ang paghahanda para sa pakikipagharap natin sa Nazareno sa mga huling araw. Ngayon, kung Paskong Pasko na sa inyo, o kung hindi pa man, may sapat na panahon pong inilalaan para ito ay paghandaan. Ito po ang kahulugan ng Adbyento, makabuluhang paghihintay at paghahanda para sa pagdating ng Panginoon.
Ngayon, yung binasa natin, mga kapatid, lahat ng iyon ay tumutukoy sa second coming ng Panginoon. Yun pong maluwalhati niyang pagdating ng may karangalan, lubos. Yun yung second coming. Yung parusia, tinatawag. Pero yung ating pinaghahandaan, ngayong Adbyento, ay ang pagdating niya, yung first coming. Ano ho? Yung ipapanganak siya bilang isang bata, batang Jesus, at tatanggapin natin bilang ating Mesiyas. Ano't anuman sa parehong paghahanda, pareho din ang hamon sa atin. Ang maghintay sa tamang pamamaraan. At ang tamang pamamaraan siguro na tinutukoy ng ating mga pagbasa ngayon ay higit pa sa masaganang hapag. Yung paghahanda ng pagluluto ng sangkatutak, makita mo lamang na napakaraming pagkain, feeling masagana ka, okay naman yun. Pero higit pa siguro doon, ang i-prepare po natin ay ang ating puso't kalooban sa pagtanggap sa Kanya. Ang bilin po ni Jesus ay lagi nating idalangin na magkaroon tayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mga sakunang darating sa sanlibutan, dalaman ito ng kalikasan o ng kabuktutan. Lakas siguro na physical din, no? Para kung sakaling magiba ang bahay, mayroon kang lakas na i-repair ito. Pero higit pa rito ay ang lakas ng Espiritu. Araw-araw kasi mga kapatid, o gabi-gabi na rin, may mga demons tayong kinakaharap sa ating buhay. Mahalagang palakasin natin ang ating espiritu para mapagtagumpayan po natin ang mga ito. Sa mga pagkakataon pong nadadaig tayo nila, ang kailangan po natin ay kapakumbabaang ipabahala ito sa mas malakas kaysa atin. Ganun pa man, ginagawa pa rin natin ang ating bahagi sa tunggaliang ito. Kung hindi, lagi tayong talunan. Talunan ng sarili nating mga hilig at pinananabikan na gawing muli yung mga paborito nating kasalanan. Talunan ng sarili nating takot at sugat at ng sarili nating na-harbor ng mga pait sa kalooban, yung bitterness natin, at yung sama ng loob na itinanim. Kalimitan mga kapatid, ang kalaban ay hindi naman mga personified forces sa himpapawid o kung saan paman na may hitsurang nakapangingilabot. Madalas, nagkakaroon po ito ng mukha pag humaharap po tayo sa salamin. Sa huli, ikaw ang pinakamabigat mong kalaban. Para harapin ito, minamahal kong mga kapatid, ay para harapin din ang mga tunggalian nating pansarili. Ang sarili nating demons na nananahan sa kaguluhan ng ating pag-iisip at kawalang kapanatagan ng ating damdamin. Silang mga nag-uudyok sa atin para magsumikap maging sikat, isang halimbawa. O magtayo ng sarili nating monumento, isa pang halimbawa. At itindig doon ang estatwa nating gawa lamang naman pala sa putik, na sa kaunting pagtaas lamang ng baha ay malulusaw din at guguho sa tubig. Sila rin po itong mga lumalason sa ating isipan para maniwalang
na paglalangan tayo ng buhay, nalansi tayo ng buhay, naisahan tayo. Kaya napupuno tayo ng sama ng loob, galit at selos, hanggang makumbinsi natin ang ating sariling mga damaged goods nga pala talaga tayo. Laban po sa lahat ng ito, minamahal kong mga kapatid, hinihikayat po tayo ng Nazarenong palakasin ang ating espiritu. Dahil spiritual warfare po ito. Kaya ugaliin nating manalangin. Humiling sa Espiritu Santo ng mga grasyang kinakailangan natin sa bawat araw o bawat gabi. Biyaya ng kahinahunan, katiwasayan, kapakumbabaan, pag-unawa, at maging ng kakayanang makapagbiro paminsan-minsan. Hindi naman ganon kabigat ang buhay. May mga ligayang magandang ma-appreciate at danasin. Maraming pwede pang ihatid ang buhay, hindi lamang mga bitterness at sama ng loob. Kung inyong napansin sa ating monitors, yung mga TV na yan malalaki, sa umpisa ng misa, may nakalagay dyan, First Sunday of Advent, nakalagay sa parenthesis, hope, pag-asa. At yan din po ang sinisimbolo ng unang kandila na ating sinindihan kahapon. Pag-asa. Yan ho ang ating kakapitan. Yan ho ang magpapalakas sa atin. Kaya hilingin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, kayo po ang aming tanggulan, kayo po ang muog na aming kanlungan. Mahal na poong Jesus Nazareno, palakasin niyo po ang aming pag-asa. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog po tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala po tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis ay matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, mga kapatid, magiliw po nating idulog sa mahal na pong Jesus Nazareno, lahat ng mga sumasanhi ng ating pagkabagabag at mga pag-aalala. Yun pong mga gusto nating pakinggan niya na ating mga kahilingan. Pati po yung mga pinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming puso upang madatnan niya kaming tunay na sumasampalataya kay Jesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang pakisama siya sa amin ng matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
at ni Jose na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakelanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin.
Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ang dambana ni Jesus Nazareno, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang pagkapasa, ang lakas, pag-asa, kabuhayan, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya at mga komunidad ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.